Galit na galit ang mga tao sa comment section kasi nga daw pina-adopt daw itong puppy na to pero kinakawawa daw. Eto na nga, sasagutin na namin ang mga matitindi niyong comments tungkol sa puppy na ito. Para sa mga hindi nakakaalam, ganito yung nangyari, pina-adopt nga po natin itong mga puppies ni Mama Do. At sa video na kinuha natin sila, galit na galit po kasi kayo nung makita nyo na nakatali itong puppy na ito. At eto nga ang isa pa sa mga nakaka-trigger na comment kasi sabi nila titingnan daw kung matigas pa rin ang loob natin na ibalik daw yung puppy kung saan nga natin pina-adopt. And parang pina-point out niya na hindi daw tayo totoong dog lover kasi hinahayaan daw natin na nakatali yung puppy kung saan natin siya pina-adopt. At nag-unfollow pa nga daw siya sa atin kasi parang pinahihirapan daw yung puppy araw-araw. Unang-una, syempre may freedom naman po kayo na i-follow or i-unfollow kami. Yes po. Pangalawa po, just because ang aso ay nakatali or nakakulong, hindi po ibig sabihin nun na kinakawawa na sila. In-explain ko rin naman po doon sa video na yon na sa lugar po na yon ay bawal ang aso nakawala or alpas. At kahit nga yung alpas pa sa loob ng bahay nyo at hindi lumalabas, bawal po iyon. At ano po bang ginagawa ng mga barangay kapag nakakakita sila ng mga asong hindi nakatali or nakakulong? Hinuhuli po nila yung mga aso at dinadala sa pound at alam naman natin kung anong ginagawa nila kapag nasa pound na yung mga doggy na hindi rin naman ikiklaim. Mercy killing po or pinapatay po sila. So ano bang mas gusto nyo makita sa puppy na to, na mahuli ng barangay at patayin or nakatali siya or nakakulong? Actually, kahit ang pack members natin nakakulong po sila, nakikita nyo rin naman na araw-araw nakakulong sila at binibigyan lang sila ng time para makapaglakad-lakad at makapag-exercise. Pero kita nyo naman na kahit nakakulong sila, hindi naman po sila kinakawawa at talagang inaalagaan rin sila ng mabuti. At doon kasi sa video, nagigets ko naman kayo, nakita nyo na nakatali siya tapos kadena pa yung gamit. Pero yun po ay dahil inaabangan po kasi ang kukuha sa kanya, which is kami, kaya nakahanda na nga po siya doon sa harap ng bahay. Pero itong puppy na to na tinatawag nga po nila na Tala, si Tala po ay sa bakuran nila nakatali at ang tali po nila doon ay hindi po kadena sa leeg. Tapos may malaki po siya dong space kung saan pwede siya mag-roam around na para niyang playground. At kami po mismo ang naka-witness noon, hindi lang po talaga na videohan ni Ate Risa nyo nung ibinalik nga po itong puppy na ito. Pero wag kayong mag-alala, sa susunod na punta namin po dito ay sisiguraduhin ko na ma-videohan ko na para maipakita ko nga po sa inyo. Kasi unang-una, hindi po kami talaga papayag kung alam namin na kakawawain itong aso na ito. Inuulit ko, just because nakatali po ang aso ay hindi po ibig sabihin nun pinababayaan or kinakawawa na siya. Although meron din po kasi talaga na mga pet owners na ang ginagawa, tinatali lang at saka kinukulong yung aso nila tapos hindi naman po inaalagaan at pinapabayaan na nga lang kaya po. Kaya nagets ko rin kung ba't naisip nyo na kinakawawa nga lang po ito, pero sa totoo lang talaga inaalagaan din nila ng mabuti kahit nga po nakatali siya. At aware din naman po tayo na may batas po talaga na hindi nga po pwede nakawala yung mga aso dahil nga po sa mga pangyayari na nakakapangagat nga po sila. At alam nyo rin naman na ang pack members natin kaya nakakulong sila ay para rin sa safety nila, lalong-lalo na't alam naman po natin na napakaraming sakit ngayon para sa mga aso. At ganoon na rin nga po ang ginagawa nila dito kay Tala, tinatali po nila para sa kanya mismong safety. Para hindi siya mahuli ng barangay at para nga hindi siya maging kawawa kung sakali man na madala siya sa pound. Anyways, ito pa nga, may isa pa pong nag-comment na sabi niya inihiwalay pa daw namin sa magulang, buti pa daw pakawalan para daw mas makita pa niya yung kanyang mama. And actually, mas okay rin naman kung magkakasama talaga silang family, pero alam nyo rin naman po na pagala-gala lang sila. Sino ba namang may gusto na may mga asong pagala-gala at madadagdagan pa yung mga asong pagala-gala dito, diba? At aware din naman kayo na yung mga aso dito ay talaga nagkakanda sakit-sakit na dahil nga po pagala-gala lang sila. Kapag umuulan, wala silang masilungan, wala silang mapuntahan kasi wala nga pong nagmamay-ari sa kanila. Hindi ba't mas mabuti na meron nga po sila mga fur parents kesa naman pagala-gala lang sila sa daan at kung saan-saan natutulog. At ito rin nga yung isa sa gusto kong i-share sa inyo dahil diba alam nyo na sina Mama Dog pagala-gala lang po. At sa mga videos nga namin noon, nakita nyo rin naman na meron nga po siyang 3 anak na kulay brown na malalaki na ngayon. Pero nung umuwi kami sa Mindoro, pagdating namin 2 na lang po yung mga anak niya at hindi na namin nakikita yung isang anak niyang lalaki. At sa paghahanap nga ni Mother dun sa anak niyang lalaki, nakita na lang ni Mother ay parang dugo-dugo sa kalsada. After a month nga, simula na umuwi kami ng Mindoro hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakikita yung puppy na yun. Ito rin nga ang huling video na Mama sa doggy na yun na hanggang ngayon hindi pa rin namin nakikita. Bale sa video na to, 3 pa nga silang anak ni Mama Dog na kasakasama nga palagi tuwing kumakain dito sa atin. At yung anak ni Mama Dog na yun na nawawala yung lalaki po na ito na talagang sobrang bait din sa atin na talagang maamo na. Bale ito na nga yung last video sa kanya ni Mother. Ito nga yung bago tayo umuwi ng Mindoro at pag uwi natin hindi na talaga natin siya nakita. At hanggang ngayon nga wala pa rin siya at nag-iisip pa rin kami kung saan ba siya napunta, kung may kumuha ba sa kanya, kung ibinenta ba siya or
or kung na-aksidente na siya, wag naman sana. O diba, sobrang delikado rin po kasi talaga kung ang doggy nga po ay talagang pagala-gala lang. Hindi lang dahil nakakakuha sila ng kung ano-anong sakit, kundi dahil sa araw-araw na buhay nila nakikipag-interact din po sila sa mga sasakyan na alam naman natin na delikado sa kanila. Anyways, for this video, ito nga po, ibinalik na nga po natin itong si Tala dito sa nag-adapt sa kanya. At inuulit ko at kami na po mismo naka-witness. At ito pong family na pinagdalhan natin kay Tala ay hindi rin iba sa atin. Dahil ito po mismo ay family ni Ate Risa nyo at sila po mismo ay mga dog lovers at marami sila mga aspins at mga rescued cats. At kahit nga po yung mga rescued cats natin, sila po yung nag-adapt at talaga ngayon napakalalaki nila at napakagaganda at napakasaya ng buhay nila dito. Siguro nga na-judge nyo lang talaga yung pamumuhay dito nitong si Tala dahil nga po doon sa isang video na nakita nyo na nakatali nga po siya. At oo, hindi nga po makita na nakatali siya at kadena pati ay nakatali sa leeg niya, pero yun nga po ay one time lang dahil nga po kinuha natin siya. Palay nilagay lang siya sa harap ng bahay para nga po abangan tayo dahil nga po kukuhanin natin siya at hindi pwedeng makita ng barangay na alpas sila. Dito naman sa video na to, pinakawalan nga lang po itong mga doggies na to para ipakita sa inyo kasi nga po Diyos ko baka magalit na naman kayo at sabihin nyo na nakatali at kinakawawa. Pero sa pagkakakilala ko rin po talaga sa family na ito, sobrang bait nila sa mga hayop lalo na nga po sa mga doggy. At positive kami na hindi naman po papabayaan si Tala dito at bibigyan nga po siya dito na magandang buhay. Kami na po mismo ang nagsasabi sa inyo na magiging maayos ang buhay niya dito at bibisitahin din po natin sa Shun at papakita ko nga po sa inyo. At para kay Kuya nagsabi na matigas pa rin tayo na ibinalik nga natin dito. Opo, matigas kami kasi gusto namin magkaroon siya ng pamilya at maalagaan siya ng maayos. At para sa nagsabi na sana tayo na lang nag-alaga at hindi na pina-adapt, nako hindi na po talaga natin kaya sa sobrang dami na ng mga doggies natin. At ang pag-rescue nga po ginagawa lang natin dahil di natin matiis yung mga nakakawawang